Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon na nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Noong nakaraang linggo, sa kwento po ng buhay ng Poong Jesus Nazareno, narinig po natin yung tagpo na kung saan ay si Kristo mismo ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. Na doon ay ginamit yung pamilyang pinagmulan niya para pagdudahan at hindi tanggapin yung mga tinuturo at ginagawa ni Kristo. Kaya wala pong nagawa si Kristo na mga malalaking bagay doon mismo sa kanyang lugar. Kaya ngayon, sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo natin, sa tagpong ito, kasama o nakilala ni Kristo ang mga magiging mga alagad niya. At kung titingnan niyo po, ang mga nakasalamuha niya na magiging maalagad na pagdating ng araw, magiging pundasyon ng simbahan, ay mga ordinaryong tao rin. Bagamat mga ekspertong mangingisda, pero sa paningin ng mga tao, ito po ay mga ordinaryong tao lang. Malinaw po ba? Sabihin nyo nga po, mamamalakaya. 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 Diba? Nagkabulol-bulol na tayo, no? Sabi po doon, huwag kayong matakot. Mula ngayon, maging mamamalakaya na kayo ng mga tao. Hindi na isda. Pag sinabing mamamalakaya, diba, manguhuli na kayo. Hindi na ng isda, kundi ng mga tao. Dito po, no, ay itong ebanghelyong ito, lagi po kapag pinagninilayan ko ito, bumabalik ako sa kwento ng aking bukasyon. Kasi kung ano yung naramdaman ng mga alagad, ganun din, no, yung naramdaman ko.
Kayo po ba naramdaman nyo na yung para bang okay ka naman, successful ka naman, mayroon ka namang love life, pero parang kulang. Parang, o pwedeng sa isang banda, ginagawa mo naman ang lahat, pero hindi sapat. Yung, di ba sabi, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Na minsan na para bang nagpapalungkot sa iyo. Yung hindi mo ma-explain, pero mayroong kulang. Yan. Naintindihan niyo ba? Hirap, di ba? Oh, ganun yung pakiramdam. Sabi ko, okay naman. May love life naman. May ka-holding hands naman ako. May kahalikan naman ako. Di ba? Nakaka-provide naman ako. Nakakatulong naman ako. Pero, bakit kulang? Parang hindi ito. Kaya kahit anong effort, hindi talaga magpapasaya. Kasi, ginagawa ko yung sa tingin kong tama. Ginagawa ko yung sa tingin kong nararapat. Yan lang, sadyang, nang marinig ko yung ebanghelyong ito, so meron pa palang pwedeng gawin sa akin ang Diyos. Meron pa palang ibang bagay na gustong ipagawa ang Diyos sa akin. At doon ako nagsimula na maghanap. At nang makarating ako sa isang seminaryo, eto na yon. Unti-unti na, nagiging malinaw, pero umabot din sa punto na hindi ako karapat-dapat. Hanggang ngayon naman, na pari na ako, nandoon pa rin yung mga paalala, katulad ng ebanghelyong ito na hindi ako ginawang pari ng Diyos dahil mabait ako. Hindi ako ginawang pari ng Diyos o tinawag sa bukasyong ito dahil magaling ako. Hindi doon. Kaya nga kung titingnan, ganito kagaling ang Diyos. Kung ang mga alagad noon, mga mangingisda lang, pero yun ang tinawag ng Diyos para pangunahan ang pagpapahayag ng mabuting balita, ang pagtatayo ng simbahan, naging matibay, naging matatag. Hindi matatalino ang mga ito, pero nagkaroon sila ng sapat na kaalaman dahil sa Diyos. Tingnan nyo ay mga katabi ninyo. Tanungin nyo nga, masaya ka ba? Kasi baka, di ba? Pwede ka naman kasing masaya na. Okay ka na eh. Pero bakit hindi? Baka kasi yung buhay mo, iba sa buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Kasi komportable ka na eh. Di ba? Si Pedro, magaling na mangingisda yan. Okay? Magdamag silang nasa laot at doon sa karanasan niya, kahit gaano kagaling, wala siyang nahuli. Ano man ang gawin niya, walang nahuli. Pero nung sabihin ni Kristo, sige, pumalaot ka ulit, maraming nahuli. Meron pang ibang paraan. Minsan nahihirapan tayo kasi ang alam natin, eto lang. Nakastick ka dyan. Kasi komportable ka na sa ganyang buhay o sa ganyang pamamaraan. Try mo yung iba. Try mo. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Maliban sa unahan dito, no? Maka pwede pa yan magpari, yung katabi ninyo. Sige nga. Natakot na naman kayo.
Tingnan nyo nga, yung mga server natin dito, mga ihos natin dito. Pwede pa yan, no? Para bang, ang gusto mo, ako din kasi, sabi ko, at the age of 25, mag-aasawa na ako. Pero at the age of 25, wala pa akong stable job eh. Contractual pa rin. Wala pang sariling bahay. Wala pang ipon. Pero nakakapag-provide. Pero iba eh. And then, nung ako po ay gawing pari na ng Diyos, kung nakaka-provide ako dati sa pamilya ko, mas nakaka-provide pa pala ako ngayon sa paraan ng Diyos. At kung sinunod ko yung gusto ko, pamilya ko lang ang matutulungan ko. Nung sinunod ko ang gusto ng Diyos, mas malawak pa yung ipinagagawa at naaabot ng tulong sa pamamagitan ng Diyos. Tingnan nyo nga ulit yung mga lalaki sa paligid ninyo. Pwede pa yan. Huwag ka na malungkot. Baka kaya ka walang ka-Valentine's date, kaya ka walang date ngayong February 14, kasi dapat ang Diyos ang ka-date mo. Tatago na naman yung iba. O yung mga babae dito, kaya wala kayong ka-date, kasi ang dapat naka-date nyo, ang Diyos. Pwede ka pang magmadre. Tingnan nyo mga katabi ninyo. Kahit na tingin nila sa'yo, malandi, hindi ibig sabihin hindi ka na magiging madre. Kasi minsan kung sino pa yung mga hinihila na o tinitingnan ng mga tao na hindi karapat-dapat, yun ang mas karapat-dapat sa mata ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pwede ka. O, yung mga nanay, okay na yan, ha? Bukasyon nyo na yung maging nanay. O, tapos na yun, ha? Pero yung mga binata at dalaga dito, bakit di mo pag-isipan? Bakit di mo bigyan ng chance? Bakit hindi mo pakinggan ang Diyos? Nasabi ang kwento sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaías, sabi, di ba, sino ang aking ipapadala? Sabi ng Diyos, diba, nagtanong, sino ang aking ipapadala? Sino? Di ba ang sabi ni Isaiah? Ako po, Panginoon. Naririto ako. Si San Pablo, sa ikalawang pagbasa, sa sulat niya sa mga taga-Korinto, ibinahagi niya yung kanyang karanasan. Hindi siya karapat-dapat. Siya nga yung taga-usig ng mga Kristiyano. Pumapatay nga siya dati. Pero, tinawag ng Diyos. Maring, adik ka, pusher ka, pakinggan mo lang ang tawag ng Diyos, mababago ka. Kasi ang Diyos naman talaga ang nagbabago sa buhay natin. Hindi tayo. Ang biyaya ng Diyos ang nagpapabago at magbabago sa atin. Smile. Yan po yung hiwaga ng pagtawag ng Diyos. Minsan kung titingnan nyo kami mga pare, parang, di ba, meron kami mga issues, merong masungit, may mayabang, may mukhang babaero, may mukhang mabisyo. Matatanong ka, bakit ba naging pari yan? Yun ang tanungin nyo, ang Nazareno, kung bakit. Kasi po, sa kalagayan din namin, ang pagsusot namin ito, hindi rin automatic na nababago kami. Kasi it's a process din. At hindi madali yung mission na maging mamamalakaya ng mga tao. Kasi kung manghuhuli ka ng isda, pumapalag yan. Di ba po, no? Pumapalag yan. At pagka minsan, namimili ng huhulihin. Minsan yun yung karanasan ko po bilang pare. Mahirap. Kung nalon dito sa Quiapo, kung manghuhuli, at sana makahuli.
Diba, no? Kasi yun ang mission ng pagiging pare. Makahuli ng mga taong ilalapit sa Diyos. Alam, pumapalagi. Masakit minsan pumalag. Nakakasakit yung kanilang mga hasang. Minsan naman, ito lang ang gusto kong hulihin. Ano? Kaya paalala, pari ako kasi gusto ng Diyos maging pari ako. Pari ako na ang gusto ng Diyos, hulihin ng lahat, walang ititira, walang pipiliin. Kasi pagdating ng huli, ang Diyos ang mamimili kung sino ang dapat at sino ang hindi karapat-dapat. Sa ngayon, maganda po, mapagnilayan, inimbitahan ko kayo, mga dalaga, mga binata, pagnilayan nyo ng mabuti, baka mayroong ibang tawag ang Diyos sa iyo. May plano ka, pero baka may planong iba ang Diyos sa iyo. Amen?